Sino nga ba ang makakalimot sa isang Julie Vega na minsang nagmarka ang pangalan at sumikat sa mundo ng local showbiz? Isinilang si Julie Pearl Postigo noong May 21, 1968 sa mag-asawang Julio at Perla Postigo na parehong dentista. Siya ay bunso sa 6 na magkakapatid at nag-iisang babae. Si Julie ay nagsimulang pumasok sa showbiz bilang isang commercial model sa edad na 5 at nabigyan ng break sa pelikula at naging personal choice ng batikang star builder na si Lamberto Avellana. Siya ay gumanap na anak ni Butch Sonroa at Dante Rivero sa pelikulang Ang Pag-ibig Ko'y Huwag Mong Sukatin under Leia Productions. Nice love ka ni Mami. Ay, Diyos kong bata kung di-clip ay mag-nice love na. Nangyari po, happy birthday ko po ngayon. Ay, birthday mo ba niya ngayon? Happy birthday, ha? Gamit ang pangalan niyang Darling Postigo. Nakagawa pa siya ng ilang pelikula gamit ang kanyang pangalan. Si Julie ay nag-audition para sa Mga Mata ni Angelita noong 1978. Sa 200 batang aspirants ay siya ang napili ni Dr. Larry Santiago na gaganap bilang Angelita dahil sa angking ganda ng kanyang mga mata at malaanghel na muka at syempre pa ay ang husay sa pag-arte. At mismong si Mang Larry din ang nakaisip na palitan ng Julie Vega ang kanyang screen name. Ibinabalik ko na po ang inyong mga mata. Katawarin niyo ko, mahal na Birhen. Sa aking kahinaan, nakalimot ako sa dinanas kong pagkabigo. Dito sa Angelita siya unang nanalo bilang famous Best Child Actress at tumabo ng gusto sa takilya at nasundan pa ito ng marami pang pelikula under Larry Santiago Productions gaya ng remake ng Roberta, Huwag kang matakot. Sino ang pumatay kay Bella? Ako po pumatay si Bella. Angelita, Akong Iyong Ina. Alam mo, Angelita, ang lahat ng inay, mahal na mahal ang kanilang anak. Angelita, anak ko, ako iyong ina. Pompa. Kamusta po kayo? Palikas na may best, lupa po rukot, my name is. Para madaling tandaan, tawagin niyo na lang ako ng Pompa. Bibi ko, balik mo sa kanilang ginto. Paano ko makukuha ang lalim-lalim ng balon? Hindi ko po kaya. O may malinis na puso, ay malayo sa pangalan. Ang ganda. Matutuwa ang nanay. Makakabili siya ng bagong batsa niya. Bibili naman akong maraming bubble gum. Hindi ba nadadama ng bis niya? Ay, sinumpa! Anak ng Atsay. Ganyan talaga ang buhay dito sa mundo. Mayroong mga mahirap at mayamang tao. Hindi ako sasama sa kanya. Sasama ka sa kanya. Hindi ako sasama sa kanya. Ayoko sumama sa kanya. Hindi mo ako mahal. Lisa, anak ko, mahal na mahal kita. Kaya gusto kong sumama ka sa itay mo para makapag-aral ka. Kapit Gatas. Ang laging usapan dito, kape agata. Daw tayo. At iba pa na pawang box office hits lahat. Sa pelikulang Durugin si Totoy Bato naman, Uwi na po tayo. Uwi na tayo. Saan ba kayo nang galing? Aalis tayo. Sabi ni Itay, hintayin niyo daw siya eh. Ba't sumunod ka lang sa akin? Aalis tayo, pero babalik din naman tayo eh. ay nakamit ni Julie ang kanyang pangalawang famous Best Child Actress Award, kung saan nakasama niya si Fernando Poe Jr. at Charo Santos, kung saan ay nanalo rin si FPJ as Best Actor. February ng 1980 ay mas lalong sumikat ang karera ni Julie sa telebisyon nang tanggapin niya ang teleseryeng Annalisa na nagtagal ng halos 6 na taon at ito ay consistent top-rated show noon. Sa edad na 14 ay kinuha din siya ni Mother Lily para maging isang regal baby at nakagawa si Julie ng 6 na pelikula sa bakuran ng Regal Films. Kabilang dito ang Mother Dear, Don't Cry for Me Papa, Where Love Has Gone, Tumama with Love, Daddy's Little Darlings, and Dear Mama
na lahat ay naging certified box office hits sa takilya. Kung kaya tinagurian din siya ni Mother Lily bilang Lucky Charm. Sa second movie niya with FPJ, Ang Isang Bala Ka Lang, ay naging nominado siya bilang famous Best Supporting Actress noong 1983. At ang huling pelikulang nagawa ni Julie ay ang Lovingly Yours, Helen the Movie, kung saan ay umani rin siya ng mga papuri sa galing at makatotohanan niyang pagganap bilang dalagang sinapian ng masamang espiritu. July ng 1984 ay pumirma naman siya ng exclusive recording contract under Emerald Records ng mag-asawang Bong Carrion at Imelda Papin. At ang unang single niyang Somewhere in My Past ay isinulat ni Mon Del Rosario ay isang big hit, kung kaya ito ay naging isang album entitled First Love. Bago matapos ang 1984 ay naging masasakitin na si Julie at pagpasok ng taong 1985 ay labas-masok ito sa ospital at lalo pang nagpahina sa kaniyang katawan. At noong May 6, 1985 ay nagulat ang sambayanang Pilipino nang biglang mamatay si Julie Vega sa edad na 16. Isang pambihirang demyelinating disease ang kumapit sa batang aktres at ang kanyang recorded cause of death ay cardiac arrest, secondary to bronchopneumonia. Maraming naiwang project si Julie for 1985, kabilang sana siya sa original cast ng That's Entertainment, regular host for Student Canteen, and an upcoming launching movie for Regal Films, Seiko Films at iba pa, na kailanman ay di na niya magagawa pa. Wala na si Julie at 4 na dekada na ang nakakaraan. Ngunit mananatili si Julie sa kanyang mga naiwang alaala at legasiya, gaya ng kanyang mga pelikula at mga awitin na mananatiling buhay sa ating puso at isipan, na minsan ay may isang Julie Vega na minahal ng sambayanang Pilipino. Mula sa aming mga tagahanga, we love you, Julie, forever. Your memory will always remain. I recall the days gone by, thoughts of you unwind. There is no use convincing myself that yesterday is gone. In anything I say or do, there's something that makes me think of you. Seasons will fade, your memory will remain. When I go back to places we've been, images and wine, your